Ika-6 na kabanata. Bilis ng pag-aaral. Kapag natutunan mo ang mga diskarte sa memorya sa huling kabanata, magiging maayos ka sa iyong susunod na hakbang, ang bilis na pag-aaral. Sa madaling sabi, ganito kaunlad, matututo kang pumasok sa antas ng meditative, pagkatapos sa antas na iyon, upang lumikha ng isang mental screen na kung saan ay kapaki-pakinabang para sa iba't ibang mga layunin, isa sa kung saan ay upang maalala ang impormasyon. Pagkatapos, bilang isang shortcut, matututunan mo ang three fingers technique para sa, bukod sa iba pang mga bagay, instant recall. Kapag nagawa mo na ito, magiging handa ka na para sa mga bagong paraan ng pagkuha ng impormasyon na ginagawang mas madali ang paggunita. Parehong mahalaga, ang mga bagong paraan ng pag-aaral na ito ay hindi lamang magpapadali sa paggunita, ngunit parehong magpapabilis at magpapalalim sa iyong pag-unawa sa iyong natutunan. Mayroong dalawang mga diskarte sa pag-aaral. Magsimula tayo sa ang mas simple, kahit na hindi kinakailangan ang mas madali, isa. Ang three fingers technique, sa sandaling ito ay lubos na pinagkadalubhasaan na maaari mong agad na maabot ang iyong antas at gumana ng may kamalayan doon, ay maaaring gamitin habang nakikinig ka sa isang lecture o nagbabasa ng libro. Ito ay lubos na mapapabuti ang konsentrasyon, at ang impormasyon ay itinanim ng mas matatag. Sa ibang pagkakataon, mas madali mo itong maaalala sa antas ng beta at mas madali pa rin sa antas ng alpha. Isang estudyanteng nagsusulat ng pagsusulit gamit ang kanyang tatlong daliri. Halos makita ang textbook na kanyang binasa, halos marinig ang instruktor, habang tinatalakay niya ang aralin sa klase. Ang iba pang pamamaraan ay hindi kasing simple, ngunit magiging handa ka para dito ng mas maaga sa iyong pagsasanay ng mind control. Mayroon itong lahat ng pagiging epektibo ng pag-aaral sa antas ng alpha, kasama ang karagdagang pagpapalakas ng pag-aaral sa beta. Kakailanganin mo ng tape recorder para dito. Sabihin natin na mayroon kang isang komplikadong kabanata ng isang textbook na dapat matutunan, hindi mo lamang dapat tandaan, ngunit unawain ito sa unang hakbang, huwag pumunta sa alpha, ngunit manatili sa panlabas na kamalayan, beta. Basahin ang kabanata, malakas sa recorder. Ngayon pumunta sa iyong antas, play ito muli. At tumutok sa iyong sariling boses, habang binibigkas nito ang materyal. Sa isang maagang yugto ng iyong mind control, lalo na kung hindi ka masyadong pamilyar sa machine na iyong ginagamit, maaari kang bumalik sa beta kapag pinindot mo ang playback button at malaman na ang tunog ng tape ay magpapahirap sa pagbabalik. Kay alpha. Sa oras na bumalik ka, mapapalampas mo ang bahagi o lahat ng aralin. Sa pagsasanay, ito ay mas malamang na mangyari. Narito ang ilang mga tip. Pumunta sa iyong antas gamit ang iyong dali ay nasa buton na. Pipigilan ito ang iyong paghahanap para dito nang nakabukas ang iyong mga mata. Papindot sa ibang tao ang playback para sa iyo kung kailan bigyan mo ng signal. Gamitin ang three fingers technique para mapabilis ang iyong muling pagpasok sa alpha. Ang problema ay maaaring mukhang mas seryoso kaysa ito. Sa katunayan, maaaring ito ay talagang isang indikasyon ng iyong pag-unlad. Habang ikaw ay nagiging masanay, ang antas ng alpha mismo ay magsisimulang makaramdam ng kakaiba. Mas mararamdaman nito ang beta dahil matututo kang gamitin ito ng may kamalayan. Ang pagiging gising na may ganap na kahusayan sa pag-iisip habang nasa alpha ay isang espesyal na tampok ng mind control. Habang ikaw ay sumusulong at nababalik ang dating pakiramdam ng pagiging nasa alpha, talagang pupunta ka sa mas malalim na antas, marahil ay theta. Sa mga klase sa mind control, madalas kong nakikita ang mga nagtapos na gumagana ng epektibo sa isang malalim na antas na nakabukas ang mga mata. Ganap na kasing-gising mo ngayon, malinaw na nagsasalita, nagtatanong at sumasagot sa mga tanong, nagbibiro ng mga biro. Bumalik sa iyong tape recording. Para sa karagdagang reinforcement, hayaang lumipas ang ilang oras, ilang araw kung maaari, pagkatapos ay basahin muli ang material sa beta, at i-play ito muli sa alpha. Ang impormasyon ay magiging matatag na sa iyo. Kung nakikipagtulungan ka sa iba sa pag-aaral ng mind control gamit ang aklat na ito, maaari kang makipagpalitan ng mga tape sa isang uri ng dibisyon ng paggawa upang makatipid ng oras. Ito ay ganap na gumagana,
kahit na may kaunting bentahe sa pakikinig sa iyong sariling boses. Ang speed learning at ang three fingers technique ay napatunayang mahalagang hours para sa mga nagtapos sa mind control sa ilang larangan. Benta, lalo na ang insurance, akademikong pag-aaral, pagtuturo, batas, at pag-arte bilang ilan lamang. Ang isang matagumpay na ahente ng seguro sa buhay ng Canada ay hindi na nagagalit sa kanyang mga kliyente sa pamamagitan ng pag-iikot sa mga papeles sa kanyang portfolyo upang mahanap ang mga sagot sa kanilang mga tanong tungkol sa komplikadong mga problema sa ari-arian at buwis. Ang napakalaking hanay ng mga katotohanan na kailangan niya ay nasa dulo ng kanyang dila, salamat sa speed learning at sa kanyang tatlong daliri. Ang isang trial lawyer sa Detroit ay pinalaya ang kanyang sarili mula sa mga tala nang siya ay nagbubuod ng isang komplikadong kaso sa isang hurado. Itinatala niya ang kanyang pagbubuod at pinakinggan ito sa Alpha noong nakaraang gabi, pagkatapos ay muli ng maaga sa susunod na umaga. Nang maglaon, kapag siya ay tumayo ng may kumpiyansa sa harap ng mga hurado, siya ay pangunahing nakasisiguro sa pakikipag-eye contact sa kanila. Ang resulta ay nagsasalita siya ng mas mapanghikayat kaysa kung siya ay suiting notes, at walang nakakapansin sa kanyang ginagawa sa tatlong daliri ng kanyang kaliwang kamay. Isang New York nightclub comedian ang nagbabago ng kanyang routine araw-araw, nagkomento siya sa balita. Isang oras bago ang oras ng palabas ay nakikinig siya sa isang tape ng kanyang sarili, at handa na siya sa 20 minuto ng spontaneous, high humor. I used to cross my fingers, hoping for the best. Now I join three fingers and I know what's going to happen. Maraming loss. Ang speed learning at ang three fingers technique, syempre, ay perpekto para sa mga mag-aaral, isang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay itinuro ang mind control sa 24 na kolehiyo at unibersidad, 16 na mataas na paaralan, at 8 grade school. Salamat sa mga diskarteng ito. Libu-libong mga mag-aaral ang nag-aaral ng mas kaunti at mas natututo. Ikapitong kabanata. Creative Sleep. Gaano tayo kalaya kapag tayo ay nangangarap? Ang mga hadlang ng mga panahon. Ang mga limitasyon ng espasyo, ang mga batas ng lohika, ang mga hadlang ng budhi ay lahat ay natangay at tayo ay mga Diyos ng ating mga panandaliang nilikha. Dahil ang ating nilikha ay natatangi sa atin, inilagay ni Freud ang pangunahing kahalagahan sa ating mga pangarap. Unawain ang mga pangarap ng isang lalaki, tila sinabi niya, at naiintindihan mo ang lalaki. Sa mind control, sineseryoso din natin ang mga pangarap, ngunit sa ibang paraan, dahil sinisikap nating gamitin ang ating isip sa iba't ibang paraan. Hinarap ni Freud ang mga pangarap na banig na kusang nilikha natin. Hindi mind control. Ang aming interes ay sa sadyang paglikha ng mga pangarap upang malutas ang mga partikular na problema. Dahil nauna naming pinoprogram ang kanilang paksa, iba ang kahulugan namin sa kanila na may kamangha-manghang mga resulta. Bagamat nililimitahan nito ang spontaneity ng ating mga pangarap na karanasan, nakakakuha tayo ng makabuluhang kalayaan, higit na kontrol sa ating buhay. Kapag binibigyang kahulugan namin ang isang panaginip na aming napreprogram, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng mga pananaw sa patolohiya ng aming mga pag-iisip, nakakahanap kami ng mga solusyon sa pang-araw-araw na mga problema. May 3 hakbang sa dream control na itinuturo namin, lahat ay kinasasangkutan ng meditational level of mind. Ang una ay matutong alalahanin ang ating mga pangarap. Maraming nagsasabi, huwag kang mangarap, ngunit hindi iyon totoo. Maaaring 50 na tayo. Naaalala ang ating mga panaginip, ngunit lahat tayo ay nangangarap. Alisin ang aming mga pangarap at sa loob ng ilang araw ang mga problema sa pag-iisip at emosyonal. Noong sinimulan kong imbestigahan ang posibleng pagiging pakinabang ng mga panaginip sa paglutas ng problema noong 1949, hindi ako sigurado kung ano ang aking makikita. Narinig ko, tulad mo, maraming mga kwento ng mga premonitions na nagaganap sa mga panaginip. Si Caesar, tulad ng alam nating lahat, ay binigyan ng babala sa isang panaginip tungkol sa Ides of March, sa mismong araw, tulad ng nangyari nang siya ay pinaslang. At si Lincoln ay nangarap din ng mga premonisyon ng kanyang pagpatay.
Kung ang mga panaginip na ito at ang marami pang katulad nito ay hindi mauulit na mga aksidente, kung gayon nag-aaksaya ako ng oras. Sa isang punto ako ay naging malakas na kumbinsido na ako ay nag-aaksaya ng aking oras. Nag-aaral ako ng psikolohiya, Freud, Adler, Jung sa loob ng humigit kumulang 4 na taon, at nagsimulang lumitaw na habang mas nag-aaral ako, mas kakaunti ang nalalaman ko. Bandang 2:00 ng umaga ay inihagis ko ang aking libro sa sahig at humiga, determinadong hindi na mag-aksaya ng oras sa paggamit ng mas kaunting mga proyekto tulad ng pag-aaral sa mga higanteng hindi magkasundo kahit sa kanilang mga sarili. Mula ngayon ito na ang magiging negosyo ko sa electronics at wala nang iba pa. Pinabayaan ko ito at kulang ang pera. Makalipas ang halos 2 oras ay nagising ako sa isang panaginip. Ito ay hindi isang serye ng mga kaganapan, tulad ng karamihan sa mga panaginip, ngunit isang liwanag lamang. Ang aking larangan ng pangarap na pangitain ay napuno ng sikat ng araw sa tanghali, ginto, napakaliwanag. Iminulat ko ang mga mata ko at madilim sa madilim kong kwarto. Ipinikit ko ang aking mga mata at muli itong lumiwanag. Inulit ko ito ng ilang beses, bukas ang mga mata, madilim, nakapikit ang mga mata, maliwanag. Sa ikatlo, ika-4 na beses na nakapikit ang aking mga mata, ay nakakita ako ng 3 numero, 3 tandang bawas 4 tandang bawas 3, pagkatapos ay isa pang hanay ng mga numero, 3 tandang bawas 7 tandang bawas 3. At sa susunod na pagkakataon ay bumalik ang unang set, at ang oras pagkatapos nito ay ang pangalawang set. Hindi ako gaanong interesado sa 6 na numero kaysa sa liwanag na nagsimulang kumupas unti-unti. Iniisip ko kung ang buhay ay nagwakas, tulad ng isang bumbilya ng kuryente, sa isang biglaang pagkislap ng liwanag ng aking napagtantong hindi ako namamatay, nais kong ibalik ang liwanag upang pag-aralan ito. Binago ko ang aking paghinga, ang aking posisyon sa kama, ang aking antas ng pag-iisip, walang gumana. Patuloy itong kumupas. Sa kabuuan, ang liwanag ay tumagal ng halos 5 minuto. Marahil ay may kahulugan ang mga numero. Nakahiga ako buong gabi habang sinusubukang alalahanin ang mga numero ng telepono, mga address, mga numero ng lisensya, anumang bagay na maaaring magbigay ng kahulugan sa mga numerong iyon. Ngayon ay mayroon akong mabisang paraan upang malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip, ngunit noong mga panahong iyon ay nasa mga unang yugto pa ako ng pananaliksik. Nang sumunod na araw, pagod na pagod ako pagkatapos lamang ng 2 oras na pagtulog, patuloy kong sinisikap na ikonekta ang mga numero sa isang bagay na alam ko na. Ngayon ay dapat kong isalaysay ang ilang mga walang kabuluhang insidente, na humantong sa paglutas ng misteryo at mula noon sa isang mahalagang bahagi ng kursong mind control. 15 minuto bago ang oras ng pagsasara sa aking tindahan ng electronics, isang kaibigan ang bumaba para imungkahi na lumabas kami para magkap. Habang hinihintay niya ako, dumating ang asawa ko at sinabing, "Basta kape ka, bakit hindi pumunta sa Mexican side at kumuha ng rubbing alcohol para sa akin?" Malapit sa tulay ay may tindahan kung saan mas mura ang rubbing alcohol. Sa daan, sinabi ko sa aking kaibigan ang tungkol sa panaginip, at habang sinasabi ko sa kanya, isang ideya ang naisip ko, siguro ang nakita ko ay isang numero ng ticket sa lottery. Dumaan kami sa isang tindahan na naging punong tanggapan para sa Mexican lottery, ngunit oras na ng pagsasara, ang mga shade ay hinila na pababa. Hindi mahalaga, ito ay isang hangal na ideya pa rin, at nagmaneho kami ng isang bloke sa mas malayo upang bumili ng alak para sa aking asawa. Habang binabalot ako ng tindero ng alak, MY. Kaibigan ay tumawag mula sa ibang bahagi ng tindahan. "Ano ang numerong iyon na hinahanap mo?" 373-343, sabi ko. "Halika tingnan." May kalahating tiket na may 3 tandang bawas 4 tandang bawas 3. Sa buong Republic of Mexico, bawat isa sa 100,000 ng mga vendor, tulad ng maliit na tindahang ito, ay tumatanggap ng mga tiket na may parehong unang 3 numero bawat buwan. Ang tindahang ito ay nag-iisa sa buong bansa na nagbebenta ng numero 343. Ang numerong 373 ay naibenta sa Mexico City.
Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman ko na ang kalahati ng unang ticket sa lottery na binili ko ay nanalo ng $1,000 na lubhang kailangan ko. Kahit gaano ako kasaya, tinitigan kong mabuti ang regalong kabayong ito sa bibig, at ang nakita ko ay mas mahalaga kaysa sa regalo mismo. Ito ay batayan para sa isang matatag na batayan ng paniniwala na ang aking pag-aaral ay kapaki-pakinabang. Kahit papaano ay nakipag-ugnayan ako sa higher intelligence. Marahil ay nakausap ko na ito ng maraming beses, bago at hindi kilala, this time alam ko na. Isaalang-alang ang bilang ng mga tila pagkakataon na mga kaganapan na humantong sa ito. Sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa, napanaginipan ko ang isang numero sa sobrang nakakagulat na paraan na may liwanag na kailangan kong alalahanin. Pagkatapos ay may isang kaibigan akong pumasok para imbitahan akong magkape at, kahit napagod ako, tinanggap ko. Dumating ang aking asawa at hiniling sa akin na magdala ng rubbing alcohol na naghatid sa akin sa tanging lugar sa Mexico kung saan ibinebenta ang partikular na tiket na yon. Ang sinumang mag-aakalang ang lahat ng ito ay nagkataon lamang ay mahihirapang ipaliwanag ang isang kamanghamanghang, masusing pagsusuri sa katotohanan. Apat na nagtapos sa pagkontrol sa pag-iisip sa Estados Unidos, gamit ang iba't ibang mga diskarte, na binuo ko sa ibang pagkakataon, ay nanalo rin sa mga lottery. Sila ay sina Regina M. Fornecker, ng Rockford, Illinois, na nanalo ng $300,000. David Sikich, ng Chicago, na nanalo ng $300,000. Frances Moroni, ng Chicago, na nanalo ng $50,000 at John Fleming, ng Buffalo, New York, na nanalo ng $50,000. Wala kaming pagtutol sa salitang coincidence, sa mind control, sa katunayan ay naglalagay kami ng espesyal na kahulugan dito. Kapag ang isang serye ng mga kaganapan na mahirap ipaliwanag ay humantong sa isang nakabubuo na resulta, tinatawag namin itong coincidence. Kapag humantong sila sa isang mapanirang resulta, tinatawag natin itong aksidente sa mind control. Natututo tayo kung paano mag-trigger ng mga pagkakataon. Nagkataon lang ay isang pariralang hindi natin ginagamit. Ang aking pangarap na nanalo sa lottery ay nakumbinsi ako sa pagkakaroon ng higher intelligence at sa kakayahan nitong makipag-usap sa akin. Ang ginawa nito habang ako ay natutulog at labis na nababagabag. Tungkol sa aking gawain sa buhay ay hindi talaga pansin sa nakikita ko ngayon. Libu-libong iba pa ang nakatanggap ng impormasyon sa kanilang mga panaginip sa ilang paranormal na paraan noong sila ay nasa kawalan ng pag-asa o panganib o sa mga pagbabago sa kanilang buhay. Maraming ganoong panaginip ang nakatala sa Biblia. Gayunpaman, sa oras na yon, ang katotohanan na nangyari ito sa akin ay tila isang himala. Naalala ko mula sa aking mga pagbabasa na sinabi ni Freud na ang pagtulog ay lumilikha ng mga paborableng kondisyon para sa telepathy. Upang isaalang-alang ang aking panaginip, kailangan kong pumunta pa at sabihin na ang pagtulog ay lumilikha ng mga paborableng kondisyon para sa pagtanggap ng impormasyon mula sa higher intelligence. Pagkatapos ay lumayo pa ako at nag-iisip kung kailangan ba naming maging tulad ng isang taong walang kibo na naghihintay na tumunog ang telepono. Hindi ba natin maaaring ideal ang numero sa ating sarili upang makipag-ugnayan sa higher intelligence sa sarili nating inisyatiba? Bilang isang taong relihiyoso, naisip ko na kung maaabot natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin, tiyak na makakagawa tayo ng paraan para maabot ang higher intelligence. Tulad ng makikita mo sa ibang pagkakataon, sa 15 kabanata, kung saan nagsasalita ako tungkol sa Diyos at mas mataas na katalinuhan, nagsasalita ako ng iba't ibang mga bagay. Oo, ipinakita ng aking mga eksperimento na maaabot natin ang higher intelligence sa maraming paraan. Isa na rito ang dream control, na napakasimple at madaling matutunan. Hindi ka makakaasa sa mga maliliwanag na ilaw upang matulungan kang maalala ang mga panaginip, ngunit maaari kang umasa sa samang epekto ng pagprograma sa iyong sarili, habang nasa iyong antas. Upang matandaan ang mga ito. Habang nagmumuni-muni bago matulog, sabihin, gusto kong maalala ang isang panaginip. Maaalala ko ang isang panaginip.
Ngayon, matulog ka ng may papel at lapis sa tabi ng iyong kama. Kapag nagising ka, sa gabi man o sa umaga, isulat kung ano ang naalala mo sa isang panaginip. Patuloy na magsanay ngayong gabi-gabi at magiging mas malinaw, mas kumpleto ang iyong paggunita. Kapag nasiyahan ka sa iyong pinahusay na kasanayan, handa ka na para sa ikalawang hakbang. Sa panahon ng pagmumuni-muni, bago matulog, suriin ang isang problema na maaaring malutas sa pamamagitan ng impormasyon o payo. Siguraduhin na talagang nagmamalasakit ka sa paglutas nito, ang mga hangal na tanong ay nagbubunga ng mga hangal na sagot. Ngayon ay program ang iyong sarili sa mga salitang ito. Gusto kong magkaroon ng isang panaginip na naglalaman ng impormasyon upang malutas ang problemang nasa isip ko. Magkakaroon ako ng ganoong panaginip, tandaan ito, at mauna. Kapag nagising ka sa gabi o sa umaga, suriin ang panaginip na naalala mo ng malinaw at hanapin ito para sa kahulugan. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang paraan ng ating dream interpretation ay dapat na iba sa Freudian dahil sadyang tayo ay bumubuo ng mga pangarap. Sa makatuwid, kung pamilyar ka sa Freudian dream interpretation, kalimutan ito para sa layunin ng mind control. Isipin kung ano ang gagawin ni Freud sa panaginip na ito. Ang isang tao ay nasa isang gubat na napapaligiran ng mga ganid. Sila ay lumalapit ng may takot sa kanya, ang kanilang mga sibat ay tumataas, pagkatapos ay bumababa. Ang bawat sibat ay may butas sa dulo. Nang magising siya ay nakita niya ang panaginip na ito bilang sagot sa problema na nagpapigil sa kanya kung paano magdisenyo ng makinang panahi. Nagagawa niyang tumaas-baba ang karayom, ngunit hindi manahi, hanggang sa sinabihan siya ng kanyang panaginip na ilagay ang butas sa DP. Ang lalaki ay si Elias Howe, na naglabas ng unang praktikal na makinang panahi. Ang nagtapos sa mind control ay nagbibigay ng kredito sa pangarap na kontrol sa pagliligtas ng kanyang buhay. Sa bisperas ng isang 7 araw na biyahe sa motorsiklo, nagprogram siya ng isang panaginip upang bigyan siya ng babala sa anumang partikular na panganib na maaari niyang harapin. Karamihan sa mga nakaraang mahabang biyahe ay minarkahan ng mga maliliit na sakuna, isang flat na gulong minsan, isa pang oras na dumi sa linya ng gasolina, at sa kanyang huling paglalakbay, hindi inaasahang snow. Nanaginip siya na nasa bahay siya ng isang kaibigan. Para sa hapunan, inihain siya ng isang tambak na pinggan ng hilaw na string beans, habang ang iba ay nasiyahan sa masarap na quiche Lorraine. Nangangahulugan ba ito na iwasan niya ang pagkain ng hilaw na sitaw sa biyahe? May kaunting panganib dito, dahil ayaw niya ng string beans, lalo na ang mga hilaw. Ibig sabihin hindi na siya welcome sa bahay ng kaibigan niya. Hindi, tiwala siya sa kanilang pagkakaibigan. Saka, walang kinalaman yon sa biyahe niya sa motorsiklo. Pagkaraan ng 2 araw, mabilis siyang bumabagtas sa isang highway ng New York sa madaling araw. Napakagandang umaga noon, ang mataas na daan ay nasa perpektong kondisyon, at walang trapiko maliban sa isang maliit na truck sa unahan. Nang malapit na siya sa truck ay nakita niyang puno ito ng mga bushel ng string beans. Paggunita sa kanyang panaginip, bumagal siya mula 65 hanggang 25. Pagkatapos, habang umiikot siya sa bilis na 15 milya bawat oras, ang kanyang gulong sa likuran ay bahagyang nadulas sa pagliko sa ilang string beans na natapon mula sa truck. Sa mas mataas na bilis ang skid ay malubha, posibleng nakamamatay. Ikaw lang ang makakapagbigay kahulugan sa mga pangarap na napagpasyahan mong magkaroon. Sa pamamagitan ng wastong self-programming muna upang maunawaan ang iyong mga pangarap magkakaroon ka ng hunch tungkol sa kahulugan nito. Ang kutob ay madalas ang paraan ng ating wala subconscious ay nakikipag-ugnayan sa amin. Sa pagsasanay, magkakaroon ka ng higit at higit na kumpiyansa sa mga programmed hunches na ito. Ang mga salitang iminungkahi kong gamitin mo para sa self-programming ay iyong ginagamit namin sa mga klase sa mind control. Gagana rin ang ibang mga salita, ngunit kung sakaling kumuha ka ng kursong mind control, makondisyon ka na at magkakaroon ka ng mas mahusay na karanasan kung naitanim mo ang eksaktong mga salita ng una habang nasa alpha. Magiging matyaga ka sa dream control at pagsasanay, malalaman mo ang isa sa iyong mas hindi mabibiling mapagkukunan ng pag-iisip. Hindi mo makatwirang asahan na maging isang nanalo sa lottery,
Ito ay sa likas na katangian ng mga lottery na kakaunti ang nanalo. Ngunit nasa likas na katangian ng buhay na ang lahat ay maaaring manalo ng higit pa sa alok ng mga loterya. Ikawalong kabanata. May kapangyarihan NG iyong MJ salita. Ang panimula ay iminungkahi na huwag kang magsanay ng alinman sa mga pagsasanay sa unang pagbasa. Ang sumusunod ay isang pagbubukod, subukan ito ngayon. Dalhin ang lahat ng iyong imahinasyon upang dalhin ito isaalang. Alang natin ang mga implikasyon nito. Isipin na nakatayo ka sa iyong kusina na may hawak na lemon na kinuha mo lang sa refrigerator. Ang lamig sa iyong kamay. Tingnan mo ang labas nito, ang dilaw nitong balat. Ito ay waxy na dilaw, at ang balat ay dumarating sa maliliit na birding punto sa dalawang dulo. Pigain ito ng kaunti at damhin ang katigasan, at bigat nito ngayon itaas ang lemon sa iyong ilong at amuyin ito. Wala namang amoy lemon, hindi ba? Ngayon, hatiin ang lemon sa kalahati at amoy ito. Mas malakas ang amoy. Ngayon kumagat ng malalim sa lemon at hayaang umikot ang katas sa iyong bibig. Wala rin kasing lasa sa lemon, hindi ba? Sa puntong ito, kung ginamit mo ng mabuti ang iyong imahinasyon, ang iyong bibig ay madidilig. Isaalang-alang natin ang mga implikasyon nito. Ang mga salita, lamang na mga salita, ay nakaapekto sa iyong mga glandula ng laway. Ang mga salita ay hindi kahit na sumasalamin sa katotohanan, ngunit isang bagay. Naisip mo. Kapag nabasa mo ang mga salitang iyon tungkol sa lemon na sinasabi mo sa iyong utak na mayroon kang lemon, kahit na hindi mo sinasadya. Sineseryoso ito ng iyong utak at sinabi sa iyong mga glandula ng laway, ang taong ito ay nangangagat ng lemon. Bilisan mo, hugasan mo. Ang mga glandula ay sumunod. Karamihan sa atin ay nag-iisip na ang mga salitang ginagamit natin ay nagpapakita ng mga kahulugan at ang ibig sabihin ng mga ito ay maaaring mabuti o masama, totoo o mali, malakas o mahina. Totoo, ngunit iyon ay kalahati lamang. Nito ang mga salita ay hindi lamang sumasalamin sa realidad, lumilikha sila ng katotohanan, tulad ng D-flow ng laway. Ang utak ay hindi banayad na tagapagpaliwanag ng ating mga intensyon, tumatanggap ito ng impormasyon at iniimbak ito, at ito ang namamahala sa ating mga katawan. Sabihin ito tulad ng kumakain ako ngayon ng lemon, at ito ay gagana. Ngayon ay oras na para sa tinatawag nating mind control na mental house cleaning. Walang ehersisyo para dito, isang determinasyon lamang na maging maingat sa kung anong mga salita ang ginagamit natin upang matrigger ang ating utak. Ang ehersisyo na ginawa namin ay isang neutral, sa pisikal, walang kabutihan. O pinsala ang nagmula rito, ngunit mabuti at masama ay maaaring magmula sa mga salitang ginagamit namin. Maraming bata ang naglalaro ng kaunting laro sa hapunan. Inilalarawan nila ang pagkain na kanilang kinakain sa pinaka-nakasusuklam na posibleng mga termino. Ang mantikilya ay minasa ng mga surot upang pumili ng isa sa mga hindi gaanong makulay na natatandaan ko. Ang layunin ng laro ay magpanggap na hindi nasusuka sa mga bagong pananaw na ito sa pagkain at itulak ang ibang tao na lampas sa kanyang kakayahang magpanggap. Ito ay madalas na gumagana na ang gana ng isang tao ay biglang napurol. Bilang matatanda, madalas naming nilalaro ang parehong laro. Pinapahirapan natin ang ating gana sa buhay sa pamamagitan ng mga negatibong salita, at ang mga salita na nagtitipon ng kapangyarihan sa pag-uulit ay lumilikha ng mga negatibong buhay kung saan ang ating mga gana ay nagiging mapurol. Kamusta ka? Lahat ay hindi maaaring magreklamo o walang silbi na magreklamo o hindi masyadong masama. Paano tumutugon ang utak sa mga mapanglaw na pananaw na ito? Sakit sa lig ba ang maghugas ng pinggan? Ito ba ay isang malaking sakit ng ulo upang balansehin ang iyong checkbook? Ikaw ba ay may sakit at pagod sa panahon na nararanasan natin? Kumbinsido ako na ang mga proctologist ay may utang na malaking bahagi ng kanilang kita sa mga salitang ginagamit namin. Tandaan, ang utak ay hindi banayad na tagapagsalin. Sabi nito, itong lalaking ito ay humihingi ng sakit ng ulo. Okay. One headache coming up.
Siyempre, sa tuwing may sasabihin tayo ay nagbibigay sa atin ng sakit, hindi agad nagreresulta ang sakit. Ang natural na kalagayan ng katawan ay mabuting kalusugan, at lahat ng proseso nito ay nakatuon sa kalusugan. Gayunpaman, sa paglaon, na may sapat na verbal na humahampas sa mga depensa nito, inihahatid nito ang mismong mga sakit na inorder namin. Dalawang bagay ang nagdaragdag ng kapangyarihan sa mga salitang ginagamit natin, ang antas ng ating pag-iisip, at ang antas ng ating emosyonal na pagkakasangkot sa ating sinasabi. Diyos ko, ang sakit, sinasalita ng may pananalig ay nag-aalok ng mainit na pagtanggap sa sakit. Hindi ako makakagawa ng masasamang bagay dito, sinabi ng may malalim na damdamin, ay nagiging isang katotohanan na nagdaragdag ng tila, bisa sa pakiramdam. Ang mind control ay nag-aalok ng mabisang panlaban, laban sa sarili nating masamang gawi. Sa alpha at theta ang aming mga salita, ay tumaas ng husto. Sa mga naunang kabanata, nakita mo kung paano, sa kamanghamanghang simpleng mga salita, maaari mong ipreprogram ang mga pangarap at ilipat mula sa mga salita patungo sa iyong tatlong daliri ang kapangyarihang dalhin ka sa alpha. Hindi ko kailanman pinagtawanan si Emil Coffey. Kahit na sa mga sopistikadong panahong ito ay marami ang natatawa. Siya ay sikat para sa isang sentence na sa kasalukuyan ay nagbubunga ng tawa na kasing katiwalaan ng punchline ng isang biro, araw-araw, sa lahat ng paraan, ako ay nagiging mas mahusay at mas mahusay. Ang mga salitang ito ay nakapagpagaling ng libu-libong tao sa malagim na malubhang sakit. Sila ay hindi biro, iginagalang ko sila at iginagalang ko si Dr. Co-British Pound Sterling ng may pagkamangha at pasasalamat dahil natutunan ko ang mga hindi mabibiling aral mula sa kanyang aklat na Self-Mastery Through Autosuggestion, New York, Samuel Weiser, 1974. Si Dr. Cowie ay isang chemist sa halos 30 taon sa Troyes, France, kung saan siya isinilang. Pagkatapos mag-aral at mag-eksperimento sa hypnosis, bumuo siya ng sarili niyang psychotherapy batay sa autosuggestion. Noong 1910, nagbukas siya ng isang libreng klinika sa Nancy, kung saan matagumpay niyang nagamot ang libu-libong pasyente, ang ilan ay may rayuma, matinding pananakit ng ulo, hika, paralisis ng paa, ang iba ay may pagkautal, tubercular sores, fibrous tumor, at ulcers, isang kamanghamanghang sari-saring sakit. Hindi niya kailanman pinagaling ang sinuman, sinabi niya, tinuruan niya silang pagalingin ang kanilang sarili. Walang alinlangan na ang mga pagpapagaling ay naganap, ang mga ito ay mahusay na dokumentado, ngunit ang pamamaraan ng Co-6 ay halos nawala. Nang buo mula noong siya ay namatay noong 1926. Kung ang pamamaraang ito ay naging napakasalimuot na ilang mga espesyalista lamang ang maaaring matutong magsanay nito, maaaring ito ay buhay at mabuti sa araw. Ito ay isang simpleng pamamaraan. Matutunan ito ng lahat ang puso nito ay nasa mind control. Mayroong dalawang pangunahing prinsipyo. Isa, maaari tayong mag-isip ng isang bagay lamang sa isang pagkakataon, at dalawa. Kapag tayo ay tumutok sa isang pag-iisip, ang pag-iisip ay nagiging totoo dahil ang ating katawan ay nagbabago nito sa pagkilos. Sa makatuwid, kung gusto mong matrigger ang mga proseso ng pagpapagaling ng iyong katawan na maaaring naharang ng mga negatibong kaisipan, malay o walang malay, ulitin lamang ng 20 beses ng sunod-sunod, araw-araw, sa lahat ng paraan, ako ay nagiging mas mabuti at bubuti. Gawin ito 2 beses sa isang araw at ginagamit mo ang paraan ng kaos. Dahil ang aking sariling pananaliksik ay nagpakita na ang kapangyarihan ng mga salita ay lubos na pinalaki sa mga antas ng meditative, mayroon ako ay gumawa ng ilang adaptasyon ng pamamaraang ito. Sa mga antas ng alpha at theta, sinasabi namin, araw-araw, sa lahat ng paraan, ako ay nagiging mas mahusay, at mas mahusay. Isang beses lang natin ito sinasabi sa panahon ng pagninilay-nilay. Sinasabi rin namin at ito rin ay si Dr. Ang impluensya ni Co-6, ang mga negatibong kaisipan, mga negatibong mungkahi, ay walang impluensya sa akin sa anumang antas ng pag-iisip. Ang dalawang pangungusap na ito lamang ay nakagawa ng isang kahangahangang bilang ng mga konkretong resulta.
Ang partikular na interes ay ang karanasan ng isang sundalo na biglang ipinadala sa Indochina bago niya makumpleto ang higit sa unang araw ng kursong mind control. Naalala niya kung paano magnilay at naalala niya ang 2 sen na ito. Tenses. Siya ay itinalaga sa unit ng isang alkoholikong sarhento na may maapoy na init ng ulo na pinili ang bagong dating para sa espesyal na pang-aabuso. Sa loob ng ilang linggo ay nagsimula siyang gumising sa gabi na may mga pag-ubo, pagkatapos ay may mga pag-atake ng hika na hindi pa niya nararanasan noon. Ang isang kumpletong medikal na pagsusuri ay nagpakita na siya ay nasa perpektong kalusugan. Samantala siya ay lumago ng higit at higit na pagod, nagsimula siyang gumanap ng hindi maganda sa kanyang trabaho, at mas nakaakit siya ng hindi kanais-nais na atensyon mula sa kanyang sarhento. Ang iba sa kanyang unit ay bumaling sa droga, binalingan niya ang mind control at ang 2 pangungusap na ito. Buti na lang nakakapag-meditate siya ng 3 beses sa isang araw. Sa 3 araw, nagkaroon ako ng kumpletong kaligtasan sa sakit sa sarhento na yon. Ginawa ko ang sinabi niya sa akin, ngunit wala siyang sinabi na makakarating sa akin. Sa 1 linggo tumigil ako sa pag-ubo at nawala ang aking hika. Kung ito ay sinabi sa akin ng isang mind control graduate, ako ay nalulugod, tulad ng palagi akong may mga kwento ng tagumpay, ngunit hindi lubos na humanga. Mayroon kaming ilang mas makapangyarihang pamamaraan para sa pagpapagaling sa sarili, na tutulungan ko kayong matutunan sa mga susunod na kabanata. Ang dahilan kung bakit ang karanasan ng lalaking ito ay partikular na kawili-wili. Nawala siyang alam sa mga diskarteng ito, ngunit ginamit lamang niya ang 2 pangungusap na natutunan niya noong unang araw. Ang mga salita ay kahangahangang makapangyarihan GVG, 11 sa antas ng pag-iisip na mas malalim kaysa sa ginagamit natin sa mind control. Isang nurse anesthetist at mind control lecturer sa Oklahoma, si Jean Mabray, ang naglalagay ng kaalamang ito upang matulungan ang kanyang mga pasyente. Sa sandaling sila ay nasa ilalim, sa malalim na kawalan ng pakiramdam siya ay bumubulong sa kanilang mga tainga ng mga tagubilin na. Maaaring mapabilis ang kanilang paggaling, sa ilang mga kaso ay nagliligtas ng kanilang sa isang operasyon, kung kailan karaniwang inaasahan ang labis na pagdurugo na mangha ang siruhano, isang patak lang ang naganap. Bumulong. Si Mrs. Mabray, sabihin sa iyong katawan na huwag dumugo. Ginawa niya ito bago ang unang paghiwa, pagkatapos ay halos bawat 10 minuto sa panahon ng operasyon. Sa isa pang operasyon ay bumulong siya, kapag nagising ka mararamdaman mong mahal ka ng lahat ng tao sa buhay mo, at mamahalin mo ang iyong sarili. Ang pasyenteng ito ay nagdulot ng espesyal na pag-aalala sa kanyang surgeon. Siya ay isang tensyonado, mareklamong babae kung saan ang bawat sakit ay nagbabala, isang saloobin na maaaring makapagpabagal sa kanyang paggaling. Nang maglaon, nang magising siya mula sa anesthetic, nagkaroon ng bagong ekspresyon sa kanyang mukha, at pagkaraan ng 3 buwan, sinabi ng kanyang surgeon kay Mrs. Mabray na ang dating nababalisa na pasyenteng ito ay nabago. Siya ay naging relaxed at optimistic at mabilis na nakabawi mula sa kanyang operasyon. Ang gawa ni Mrs. Mabray ay naglalarawan ng 3 bagay na itinuturo namin sa mind control. Una, ang mga salita ay may espesyal na kapangyarihan sa malalim na antas ng pag-iisip. Pangalawa, ang isip ay may mas matatag na utos sa katawan kaysa sa binibigyang kredito. At pangatlo, gaya ng nabanggit ko sa Kabanata 5, lagi tayong mulat. Ilang magulang ang biglang pumasok sa silid ng isang natutulog na bata, mabilis na inayos ang mga takip, at umalis, kapag ang isang paghinto para sa ilang positibo at mapagmahal na salita ay makakatulong na gawing mas ligtas at kalmado ang bata sa araw. Napakaraming nagtapos sa mind control ang nag-uulat ng pagpapabuti sa kanilang kalusugan, kung minsan, bago pa man sila makatapos ng kurso, na minsan ay nasumpungan ko ang aking sarili na hindi komportable na malapit nang magkaroon ng problema sa medikal na propesyon sa aking sariling bayan. Sinabi ng ilang mga pasyente sa kanilang mga manggagamot na napagaling na namin ang kanilang mga problema sa kalusugan, at nagreklamo ang mga manggagamot sa abogado ng distrito. Siya ay nag-imbestiga at nalaman na hindi kami nagpraktis ng medisina gaya ng pangamba ng mga doktor. Sa kabutihang palad, hindi labag sa batas para sa mind
Kontrol na maging mabuti para sa kalusugan o walang organisasyon ng mind control.